1 to 2. Praise the Lord. 1 Peter chapter 4 verses 1 to 2. Basahin po natin mga kapatid. For as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that had suffered in the flesh had ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. In Amplified Version, sabi po niya dito mga kapatid, therefore, since Christ suffered in the flesh and died for us, arm yourselves like warriors with the same purpose, being willing to suffer for doing what is right and pleasing God. Because whoever has suffered in the flesh, being like-minded with Christ, is done with intentional sin, having stopped pleasing the world, so that he can no longer spend the rest of his natural life living for human appetites and desires, but lives for the will and purpose of God. One, praise God, hallelujah, at pinay ko ang ating pastor na natin sa panalangin. Managayat, managkakapra Diyos, nagyaman kami ng ako, kami kapatid, nagsasaom, ng kami napasa, at gamit dinitid na kanito, dapat kami panagbinisyon mo, gamit na po sa arwa, nga mga sakrat, palagi pingasaso, naintaran mo ako, sa kamay sa, po sa arwami, dan kaya maapo ipoketam, may palagawag, dito nagawag ng mga kasama, nagraman mo ako, naintaran, kadipan mo, nga mga palagawag, ada di pisaso, ako din, pinidawag, pininagan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mabalik ang pagkakapagsa. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan natin mag-shift. Praise God. Hallelujah. At nais kong bigyan ng pamagap, mga kapatid, ang mensahe nito, growth in discomfort. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya sana hindi mo ko tinabihan kanina, Sister Susan. Praise God. Hallelujah. But this was, naaramin ko dito nga message 2 weeks, 3 weeks before noong kailan nangaral nating pastor sa afternoon. So sabi niya, pwede ba ikaw, pero pwede naman ako, pero ang kinakatakot ko dati is yung lalamunan ko, baka hindi mo kapagsalita din. But salamat sa Panginoon. Amen. Merong mensahe ang Panginoon para sa bawat isa atin. Very connected din siya, mga kapatid, kaninang umaga, mga kapatid. And isang kaklase ni Sister Christine ang namatayan noong last week. Last week. Tawag dito, wala akong knowledge about him, hindi ko siya kilala. Pero nung pinusyo ni Ma'am Jen, something stirred within me, and bigla akong pumunta doon, mga kapatid, ng Sabado, and I just felt this familiar feeling na nararamdaman ko before. And nasasabi ko sa inyo kung ano yung kalagayan ng mga taong parang meron akong special kind of connection sa kanila. Sila ba yung mga walang tatay? And nag-usap kami, mga kapatid. Kaya nung nagulat ako kasi pag punta ka doon, di ba, pag hindi mo makilala, siguro, alin kaya dyan, sino kaya dyan yung kausap ko. Pero pag dumiretso siyang yumakap sa akin, so, then I-realize ko na ganoon din. So, only child, wala siyang tatay, sa namatay yung nanay niya. And they're from Canada, at papasok siya ng Bible school. It's so much of a discomfort, pero nandun na nakakatuwa dahil nandun yung perseverance niya. Sabi niya, tatapusin ko, sabi niya. Hallelujah. At naroon, mga kapatid, in this life, kapauti nagkakapagsakit na punpunuan ni discomfort. Amen? Hallelujah. And Ephesians chapter 4, verse 14, sabi niya dito, so that we are no longer children, spiritually immature, tossed back and forth, like ships on a stormy sea, and carried about by every wind of shifting doctrine, by the cunning and trickery of unscrupulous men, by the deceitful scheming of people ready to do anything for personal growth. Yan. So, gusto ng Panginoon
that we grow. Kaya po Diyos, grow tayo aming kakapsat. Amen. Dahil lahat tayo, every one of us, began with from formation ng ating pagkatao. Then tayo ay pinanganak bilang isang sanggol. Aming magsiguro kakapsat, di malang iti panagkaubing. Amen. Awan dito iti napidot iti pasmaan lang. Amen. Although ada lagi dyan nga biro natin, mga mga biro natin, mga kapatid. Pero naroon, mga kapatid, na lahat po tayo dumaan sa isang paraan na ipanganak tayo lahat. Amen. And it is a stage of innocence, may ignorance, mga kapatid, at amo tayo aming kakapsat nga, nayanak tayo nga awan, nga awanan. Amen. Praise God. Awan ti bago tayo. Amen. Hallelujah. Awan ti tawag ito. Tayo pagmamayari, mga kapatid. Hallelujah. Yet, although lahat tayo ay nagsimula bilang isang bata, we do not remain at the stage of a toddler. Amen. Hallelujah. Meron pa ba dito ang toddler? Wala na, mga kapatid. So, we have to grow so that we could survive. Amen? Kailangan natin mag-grow para tayo ay mag-survive. In fact, mga kapatid, marami sa atin ang nag-mature ng mas maaga kaysa sa iba para mag-survive. Amen? Yes. Hallelujah. Hanggang papada iti, ano ba sa yung ano yan? Panagdakol. Panagdakol. Naglangan ko nagdakol diay. Ano ba? Yan. Panagdakol. Panagrago? Hindi. Yan. So, hindi tayo pare-parehas ng paglago, mga kapatid. Dahil mga kapatid, minsan sabi ko nga dahil sa sitwasyon, may mga kailangan mag-mature na mas maaga para mag-survive. Dahil kung hindi ka matututo, hindi ka makakakain. Kung hindi ka matututo, hindi ka makakasurvive sa mundong ito. Dahil hindi lahat lumaki na meron kaagad, mga kapatid. Kaya kailangan nating mag-mature, kailangan nating mag-grow. Kaya kung walang growth, hindi tayo magsusurvive sa mundong ito. Logically, mga kapatid, yung stages of a man's life are determined by years. So meron tayong mga stages na binibilang nila from 5 to 6 years, ganyan, mga kapatid. But literally, mga kapatid, we are being affected by our surroundings. Yung situations natin, lagi pagkasapulan tayo. And in all these problems and needs, we were pushed and taught by life to find solutions, and there we grow. Dahil mga kapatid, pinupush tayo ng sitwasyon na kailangan natin ng ganito, kailangan natin ganito, kailangan natin matuto magluto, magtrabaho. Daroon mga kapatid, tayo ay nag-grow dahil tayo ay natututo. Dahil pinupush tayo ng sitwasyon. Kaya although there are stages, mga kapatid, pero hindi lagi yung nasusunod. Dahil nga sinabi natin kanina, may mga mas maagang kailangan lumago, matutong magtrabaho, at matutong mamuhay ng mag-isa. And the saddest life, mga kapatid, is not about insufficiencies. Di kakalambot. Translate. Pinaka-naliday na biyak. Kat haan nga tibiyag na awanan isuna. Ngam ti pinaka-naliday na biyak na biyay awan ti panagbalbaliw itibiyag na. So garot nga, kung alam naman kumusta kanya tayo, may isang ibagbaga tayo ka, Kastulata, awan ti panagbalbaliw, awan ti naragsak na mga ibaga na, uy, Kastulata, tigyan ko! Ngayon no, ibaga ti, Kastulata, kasjay ti tono ti boses tayo, amen? Hallelujah. Iso nga, haan nga tinalit ti pinakanaliday, amen nga, biyak, haan nga nagyay na awanan, or awan ti kastoy, awan ti kasjay. Nga ti pinakanaliday, amen nga, biyak, awan ti panagbalbaliw iti biyak na. Amen. Praise God. Hallelujah. Uray kayo na yan nakangabak na. Ngam awan ti makita nga panagbalbaliw, awan ti panag-asenso, awan ti panagrago, iti biyak mo, malitayan ka nga talaga. Amen. Awan ti napasama itibiyag na. Job chapter 14 verse 1. Man that is born of a woman, it's a few days, and
and full of trouble. Ang pagbiit lang garuda ni Tiberter dito labaw talaga, napunuan pa ikano itinilibok. John chapter 16 verse 33, these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. At dito may isang assurance nga awan ti may isang tao nga awanan iti panlubog iti biyak. Psalms chapter 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. So, adadag iti panlubog tayo iti biyak, akas may isang tao, hindi pinadas tayo nga ang biyak, babaon iti sasaon ni Apo Diyos, ibiyag isasaon na, dagiti kalina, dagiti kahit na nga aramidan kanya tayo, kakaro nga ito. Dagiti panlubog tayo. No, adati kasapulan, hanod mabalik ang takaw ka lang. Diba? Naglaka ko man, mabalik ang takaw. Kapitot ka lang di bagi na dahil nakaabay mukhat ng bas. Problem solved. Nung hani mabalik. Hallelujah. So, many are the afflictions of the righteous. Tatalpas ni palagitan tayo, di para ka ni Apo Diyos. Ada nagiti panawon, hani na laka na ito, di para ka ni Apo. Kakaroon na natin parang kasabulan tayo. Amen. But we have to struggle because we are living righteously for the Lord. But the Lord delivered him out of them all. Amen. Yaman tayo na lang kaniya po Diyos, na uri ng asjay, katanda niya po Diyos nga mag-deliver kaniya tayo. Praise God. And dagito'y nga, pasamang itibiyag, di may sana mag-ipanagnak kaniya tayo nga, haan tayo nga tagagtoy, haan nga na ito tibalay tayo, haan nga na ito pagtaangan tayo. Adaman tibalay tayo physically, nga haan nga na ito kaya tayo nga pagyanan, aging gana no, kaya aging gana iti eternity. Amen. Praise God. Because this world is not our home. Kaya kung magalang na tayo, at ano dagiti ipulang ng tibiyag na kaniyapo. Amen. Hata yung amo, hata yung hanggang pakpakadaan kasi di magbakmat lang tatay ta. Invite na dito'y tatlo, itulong na di anak na ang Bible school na atake iti asma, the giant awanan. So, tinarigat kanya na awan tinadumang nga mag-ibaga nga mag-i-sign iti papers nga sige, palubos ako. Awan sa maling ticket isuna. So, hindi tinasakit niya na sila mismo ti mag-ibaga, sige, oray, haan nga i-revive ni naman to. Sakit niya. Hallelujah. Agyaman to kanya po although these are parts of the discomfort of life. Nung ijay ka nag-ijay nga panahon, ijay ti makita tayo ti nga bumilbilang iti pamati tayo kaniya po Diyos. We see someone who is rooted in the Lord, ti tao mag-grow kaniya po Diyos, he will never be the same after a trial. Yes. He will never be the same after a trial. Trials changes us. Yes. But baliwan na tayo iti patubok iti biyan. Either maawan tayo kaniya po Diyos, or mas bumilog tayo tayo kaniya po Diyos. Hallelujah. Praise God. So, ang aming katumandanan, di may sa patubok tibiyak, he will never remain the same. Hallelujah. Dahil tingabihan dito yung about tinagakan, kanya iso the original na plan ni Apo Diyos kanya tayo. Amo tayo, God prepared the Garden of Eden. So, our mission in this world is not to find comfort, but to grow. It's not to adjust to the lifestyle of this world, but we need to learn how to grow, how to survive, mga kapatid, while holding on to the promises of the Lord. Not to find comfort, not even to find solutions, but to grow. Dahil may mga pagkakataon, hindi ka pasasagutin ng Panginoon sa mga apay nga Apo, apay nga kastoy, apay nga kasday. Impalubos na ito ni Apo Diyos, haan nga po ka nagdyan na apay. Amen. Ngam, ipalubos ni Apo Diyos na adat kahit na maadal tayo, kadagiti panlubog tayo itibiyag. Not to live by what feels right, but to live by what is good and what is right. Amen. We are not to live by what feels right and to react
what feels good, but to live by what is good and what is right. Kasi merong pagkakaiba ang what feels right and what is right. Minsan, what feels right is wrong. Amen? We feel na, nagtiti usto. Kung na isasaw ni Apo Diyos, haan? Mali. We feel na, mabalintay ko yan. Kung na ni Apo Diyos, haan, hanggang isulay tatidalan, na intod ko para ka. Amen. Yes. Hallelujah. Praise God. So sapol, amen, that we need to learn how to grow. Refuse to be comfortable with this world. Huwag natin hayaang maging komportable tayo sa ating mundo. Huwag natin hayaang maging komportable tayo na tumatanggap tayo na walang pagpapala ng Panginoon or wala yung kamay ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag tayo maging komportable, mga kapatid, na everything is given, but our heart feels empty, our soul is empty, our soul is not in line with the Lord. Amen. That is dangerous. Alam ko, lahat tayo, we all wanted to succeed, to grow and to achieve, but we are all afraid of discomfort. Nobody wants to remain as they were. We all wanted better, and we all wanted more. But nothing truly changes without growth. Walang magbabago talaga sa ating mga buhay kung hindi tayo lalago. Kahit pa baguhin mo yung kanyang bahay, bigyan mo yung walang bahay ng bahay. Pero kung hindi siya lumago, mga kapatid, mawawala din yung bahay na yan. Darating ang panahon. Kasi hindi siya marunong. Baka isinanlan ka agad, parang yung prodigal son. Binigyan siya ng kayamanan. Intod ng aming kanya na naitawid na. Ngam gaputa, immature lang kay sunat. Amin dagiyay nga naitod kanya na napukaw kapag biit. Hallelujah. Iso nga, no awan, itibig no na bendisyonan tayo. Na awan iti, panaglago iti biyag tayo kakabsat. Awan maglaan. Nabiit na mapukaw iti bendisyon iti biyag tayo. Hallelujah. Uray manong ti itad niya ako ka. Ngam no awan ti growth iti biyag tayo. Nabiit lang na maibos. Hallelujah. But when God has allowed us and we truly grow, mga kapatid, kung saan tayo inilagay ng Panginoon, uray na nagkakadeserto itibiyag mo nga season, ag-survive ka lang ta. Amen. Hallelujah. Praise God. Because you are growing in the Lord. John chapter 12, verse 24. Truly, truly I say to you, unless, amoy the word nga unless, look at please. Nalaksid. Amen. Hallelujah. Na iti may isang bukal iti tagay. Kat nagnag iti taga. Tapos matay. It abided alone ang may salanta. Ay. Nung mamatay, kat daytoy kat at bungan tumanin. Wow. Praise God. Hallelujah. Iso nga, no kaya tayo, amen, nga maataan tayo iti bunga, masapang nga dumalan tayo iti proseso, na kaya itilasag tayo. Amen. Iso nga iti panag-awat ka ni Apo Diyos, han tayo maawat ni Apo Diyos, akas man na ka, isalakan tayo, nuhan tayo mamatay, iti bagi tayo. Han nga, literal nga matay tayo, kakabsat, no di ka tayo ma-surrender tayo, iti amin. Amen. Kapag ayatan tayo kani Apo Diyos, kapag tayo kani Apo, isunat ang take over, itibiyag tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. The gifts, the talents, skills, it dies where there is no growth. Uray no sino tinaadaan, itirigalo, talento, iti skill, ngano, hanong mas usaran, awan ipaglaro kanya, makukaw tumatlaan tayo ta. So mga nagagita tuma, amen, hallelujah. Minsan nagsasabi natin, wala, parang hindi ko na alam mag-share ng Word of God. Tanabayag tayo tahan na nag-share the Word of God. Nalipat ako ang memory verse ko, hindi uminga.
tahan tayo nga nausar the Word of God. Hallelujah. So nga no, ada pinaipay kanya tayo, usaran tayo. Hallelujah. Let us exercise it. Amen. Hallelujah. Tanuan niya kung naitag kanya tayo. Han tayo dito nga mausar nga dagos na nabayag na naidudulin. Praise God. So nga the punishment to the servant with 1 talent. Tamok na amo tayo dito istorya. Nung kuna nagtoy. But from the one who has not, even what he has shall be taken away. May sa lagaronan ti ada kanya na nung kaputahan na inusar dahil nga may sa ada kanya na uray dito may sa ada kanya na maikaton, maikat kanya na amen kat maitad iti sa bali. Iso ano ada ti gift tayo no dahil tilamat kaya ada kanya. Hano nga ladaon na uray dito mabaling nga maawang kanya kat itad na iti sa bali. So nga no adaan kayo kakabsat among amin tayo kat adaan iti bendisyon ni Apo Dios ang dudu mga bendisyon ni Apo Dios. Amen kat usaran tayo nga agidayo ko ni Apo Dios taklohan nga mapukaw. Ta amin nga naitad ka ni Apo Dios amen amo tayohan nga hindi siya mananatili mga kapatid. Kung na nagto it will not abide alone mga kapatid. But if it dies, it will bear forth fruit. Saman amin nga, ipaay tayo kami Apo Diyos. Amen. Uray may salita. Amen. Nung naitod ka ni Apo Diyos, mag-multiply doon kami Apo Diyos. Hallelujah. Isulat nag-itod multiplication kanya tayo kakabsat. And cast the servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. So handa nga na ito'y talento, itinaikat kanya na, nulikat pati itibiyag na awan maglahan. Amen. Hallelujah. Diba? Nung awan ng amin kanya, ano yung anti-purpose ni biyag mo? Diba? Mawawalan tayo ng purpose, ng dahilan para mabuhay at lumaban sa buhay. Pero habang meron tayong nakikita ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin, meron tayong paglalaban. Kaya kahit na medyo hirap kayo sa mga anak ninyo, pero habang may anak kayo, pinipilit yung lumalaban. Amen? Kasi kung siguro mag-isa lang kayo sa buhay, may amo na ito ang biyaga ako. Nung kapoy ni anak yun, oray nung naringan ang biyag dito na ang tinaga, you will still fight. Sa anak yung anak yung oray mo sinong anak na hita, kakabsa. Oray nung kanyang klase na anak na hita. They become our reason to fight. Hallelujah. Praise God. One can be given wealth, while another grows slow yet steady. So pwede mong bigyan ng isang tao ng kayamanan. Pero yung isa naman, mga kapatid, ay bahala siya, mga kapatid, magpalago kung ano meron siya. Success is for the one who grows. Because it's faster to build a business kapag meron kang capital. Pero mga kapatid, matibay yung mga taong walang capital pero nakapagpatayo sila ng mga negosyo. Diba? Dahil yung mabilis lang, dahil may pera sila, wala silang pakialam minsan dun sa mga maliliit na detalye. Pero mga kapatid, yung mga taong wala, kilala nila kung sino mag-order ng ganito, maski dun sa maliit na tornilyo ay iba yung pag-orderan nila, hahanapin talaga dun pinakamura, na matibay na, at mapapalago nila, manabibuild sila ng mga connections, sila ay lumalago mga kapatid. Kaysa yung may pera o sige, kanya na ito, bayad na. Bayad ka lang mga kapatid, hindi ka talaga lumalago doon. Pero marami kang natututunan sa panahon mga kapatid na ikaw ay nagsistruggle. Marami kang mga nakikilalang tao along the way. Marami kang nabibuild na connection dahil may tumutulong sa iyo. Dahil hindi ka na lalago na mag-isa dahil wala ka na. Hallelujah. Pero dahil we struggled mga kapatid, itong mga negosyante, itong nagsistruggle na naglugida iti umpisa iti biyag na nga awan nga talaga ngam po iti tarigagay da nga agro iti biyag na matida nga ang talay na no anya ti kasasaad na itang tao. Amen. And we wanted to grow for the family, for the future. Amen. Hallelujah. Naroon mga kapatid, it became possible para sa kanila. Yes. Hallelujah. At kaya nga sabi nila, yung mga yun, mga nauna, sila matitibay. Pero yung mga sumusunod, mga nagmamana ng mga negosyo, sila yung tumatapos ng mga pinaghirapan ng mga magulang nila. Dahil mayaman na sila, may pera na sila,
So, madali lang silang malugi. Pero mga kapatid, hallelujah, alam ko, habang tayo nagsastruggle sa ating Panginoon, marami tayong kwento, hallelujah, na nagpapatibay sa atin. Hallelujah, upang magpatuloy sa ating Panginoon. Accompanying growth, hallelujah, is a decision to leave comfort. It's a decision. It's not a sign, Auntie Susan. Hallelujah. Because we can have so many signs. Pero sasabihin natin, Lord, give me another sign. But it has to be a decision to live comfort. Hallelujah. Because embracing discomfort brings out the best in us. Hallelujah. And natin yung silver's test in Psalm 66 verse 10. For you, O God, have tested us. You have tried us as silver is tried. Job chapter 23 verse 10. But he knoweth the way that I take. When he tried me, he shall come forth as gold. Kaya sa panahon tayo ay may pinagdaraanan sa buhay. Tandaan natin, at ating matangya po Diyos, na makikita, itibawag garaw tayo. Umawag tayo bakagyana, or babayan tayo lantan, or umawag tayo lantan, itinadong mga tao. Pero sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Hallelujah. Praise God. When He has tried me, I shall come forth as gold. But before that, He knoweth the way that I take. Akala natin lahat ng sinusubok lalabas na ginto? Hindi. Hindi lahat ng dumadaan sa apoy, di ba, Sister Elizabeth, ay ginto ang lalabas. May mga lumalabas na peke, may mga lumalabas, mga kapatid, na naihalo lang. Hallelujah. Hindi automatic na dumaan ka sa pagsubok, I'm gold. But He knoweth the way that I take. Anya dararamitan no adda ka iti panubok. Sino ti awawagan no adda ka iti panubok? Hallelujah. Are you living for yourself? Is your pride being exalted or the Lord? Hallelujah. He knoweth the way that I take. When He had tried me, hindi kapatid mo yung sumusubok sa iyo. Kaya kahit man magamitin ang pamilya natin, ang tao sa labas, or kahit anong bagay, mga kapatid, tandaan mo, hindi sila ang sumusubok sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Ginagamit sila lahat ng Panginoon. Dahil kung walang silbihan, mga kapatid, na pagsubok sa buhay mo, hindi yan ipapahintulot ng Panginoon. But because there is a purpose, God allows it. Yes. For you to be able to be built in your character, in your integrity, in your prayer life, in everything, mga kapatid. Hallelujah. The Israelites desired the promised land. Hallelujah, but not the wilderness. Kaya na hindi ay pangako. Amen. Promise ni Apo Diyos na mandala kaya di ay wilderness, they desierto. When they were tried in the wilderness, amen, nalipatan na di ay promise ni Apo Diyos. Hallelujah. They chose to be back to a place where they are comfortable. Actually, hindi talaga sila comfortable doon. Pero ang sasabihin nila, at least. Sa totoo lang, kung bumalik tayo sa mundo at kalimutan natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi naman talaga maibigay lahat ng pangangailangan natin. Pero ang sasabihin natin, at least, ano di sahod ko Help us, Lord. Hallelujah. At least, ano di asahan dyan. Bakit di mo ba maasahan ng Panginoon? Hallelujah. At parpalikat na garutan. Ang kuna na pailan, at least. Nasapli-saplit na garutan. Nagsangit-sangit na garutan ka ni Apo Diyos. Apo Diyos! Parpaliwa man ang bibiyag ko dito. Ito. Nagkunti ni Apo Diyos. Minayawayaan na ita. Nang hindi na-testa. At dati panubok na yung mahitibiyag na. Para Apo, isupli na kita ayang tipipino. At least, ijay at dati kano, puray sibuyas lang.
Hallelujah. Malipatan dan amin. Hindi sasauli ako Diyos para kanyata. Deuteronomy chapter 1 verse 2 states that it is an 11-day journey from Mount Sinai to Kadesh Barnea, the border of the promised land. But it took them 40 years. 11 days to 40 years. Kasamandiya nga panagrikrikos mo, itibiyag. Does God want to make them suffer? No, may nga 40 years di apanda nga nausang mula ang makatanong dahil sa promised land. Apay kahit nga po Diyos nag-suffer that? No. But God wants them to learn their lesson. God wants to teach them to grow. Dahil sabi ko nga, mas natututo tayo sa panahon na tayo ay sinusubo. Magbasbasa tayo lang dito'y kakapsat na awan ti test. Mapukaw amin na dito'y nga nag-adal tayo. Ang kanagit ti panahon nga dundurtang ti panubok itibiyag tayo, malaglagit tayo dahil sasauni ako Diyos. Kanagit ti panahon nga nag-fail tayo, malaglagit tayo, ayaw ko na pwede nga inaramid ko pat di pagaling pastor. Are you stuck in a cycle? Hallelujah. Alam ko may marami sa atin minsan. Hallelujah. Naawa ko when we are stuck in a cycle. Pero wala akong maitutulong unless we learn our lesson. Praise God. Dahil unlike school, mga kapatid, na merong standard ng mga measurements, nagbibilang tayo ng araw, uy, second year na, third year na, isang taon na lang. Pero hindi ganoon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hanggang hindi tayo matututo, iikot tayo sa sarili nating sitwasyon hanggang hindi tayo lumago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. How long will you stay in your wilderness, church? That depends on our ability to grow and learn. Unless we learn, we cannot break the cycle. We cannot have that breakthrough, Sister Fernette. Because breakthrough, mga kapatid, is not just a change of environment, but breakthrough starts within. A change within, a desire within, a determination within. Hindi mo ba sabing breakthrough kapag iba yung gumawa sa buhay mo? Pero masasabi mong breakthrough, ipilit mo. Uray ng iba ka, bitao nga, gusto na ito pa nagsabi ko kanina ako Diyos. No? Sige, papating lang tayo nagsabi kanina ako Diyos. Pagka nangitan na mo, gusto na ito, panagtayaw mo kanina ako Diyos. No? Sige lang tayo kanina ako Diyos. Pagka na nga, at na nagiti panubok, tibihag nga, mati tayo, gumura tayo titao. Yung kapo hindi, panagayak tayo kanina ako Diyos, ipapati tayo nga, ayat nun, nagiti, tataw nga. Hallelujah! Na maghaman tayo kanina ako Diyos, that's breakthrough. That's when breakthrough starts within us, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Moving on, mga kapatid, without learning isn't growing. Amen? Yung pwede tayo mag-move on sa buhay. Sige. Pero hindi naman tayo nag-grow. Sayang. Hindi ka talaga makakapag-move on na hindi ka nag-grow. Makikita mo yung same situation, makikita mo ulit sa susunod na taon. Pero kung ayaw mo na yung mukha ng sitwasyon na yan, natuto na tayo. Let's pass the test, church. Let's pass the test. That's the only way, mga kapatid, para matapos na yan. We've got to learn. We've got to grow, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga kanina, kung narinig nyo, God can use our defeat to what? To learn. To grow, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na defeat ka, ay siguro season ng defeat ko yan. Kaya siguro sa next magtatagumpay ako. Hindi ka magtatagumpay without learning. You've got to go back. Ano ba yung mali ko dito? Hindi ka nagpaalam. Hindi ka nakikipag-usap sa dapat mong kinakausap. It's a cycle, mga kapatid. Hallelujah. Marami akong gusto sabihin, mga kapatid. Hallelujah. Pero mga kapatid, hindi ko masasabi yan dito. But there were some instances, mga kapatid, if we follow the right path, automatic yung nilalabas natin. May panahon, mga kapatid, na parang
Feel ko parang punong-puno yung puso ko. It wants to burst out na may gusto kong sabihin, mga kapatid. Ano? Hallelujah. Pero walang lumalapit, kaya parang walang lumalabas. Kasi minsan, kusa lang yung lumalabas, mga kapatid. Hallelujah. When people are asking us questions, problems, mga kapatid, dahil it's not from us, it's from the Lord. We are just a vessel from the Lord. Hallelujah. Kaya, let's fix our connections. Brother Lumen. Diba? Hallelujah. Para the more, kapag usap tayo yung leaders, hindi lang ikaw lumalago, pati yung leader mo lumalago. Parehas kayong lumalago. Yung wisdom ninyo, nakiklik, mga kapatid. Hallelujah siya, meron siyang masasabi sa kanyang input. Sa'yo yung pagsasaksakan ng kanyang input, mga kapatid. And both of you grow together. And ang ganda, mga kapatid, ng mangyayari, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang repentance, mga kapatid, is not just about say sorry, but it's about reconciliation. Ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, not imputing the trespass unto themselves, but mga kapatid, for them to be reconciled unto Himself. To restore a broken connection, mga kapatid, na sinira dahil ng kasalanan. Hallelujah. And God is building us, mga kapatid, and we want this church to grow. But unless we learn, we can never grow, mga kapatid. Being comfortable and experiencing growth are two mutually exclusive things. At kasabali na, comfort and growing. Masapong nga pili ka. Ano nga baling nga kaya mo nga ag-grow ka nga, nakatugaw ka lang, pay-pay-payan na ka, awan ka sa mapasamang itibiyag tayo. Lukas Zainal. Hallelujah. It feels good to be comfortable, but we easily stagnate there. Spiritual growth often comes through uncomfortable circumstances. As we've read, mga kapatid, in the scriptures, that many of the heroes of faith were pushed out of their comfort zone. Ni Gideon nga panagdultulin, ibaga niya ako Diyos na mighty man of valor, umingkap ka kita, pagdultulin na. Hallelujah. And they grow to be the examples we look to. Minsan hinahanap ng Panginoon yung mga nagtatago-tago dyan. Yung mga nandun sa likod dyan. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa harap. Simulan mo, gumawa ka ng something that is out of your comfort zone. Hallelujah. Ultimately, getting comfortable with being uncomfortable will lead towards our growth into the children of God. The fruit of the Spirit is uncomfortable. Kung titignan natin. Because it's not our natural reaction. Uray, agin-agin kanta. Anak mamati. It's not our natural reaction to love the unlovable. It's not our natural reaction to be patient. It's not our natural reaction to have long suffering. But to embrace the fruit of the Spirit means to be uncomfortable in our own skin, in our natural. And we want it to grow because we are uncomfortable. Hallelujah. Na Kristiyano tayo, pero wala tayong faith. Kristiyano tayo, pero wala tayong love. Kristiyano tayo, pero wala tayong patience. Hallelujah. It's uncomfortable, mga kapatid. But we need to grow. We need to grow. Yeah. Fruit of the Spirit, hindi lang yan kagaya ng mga gift na ibinibigay-bigay lang. But it's a process. It will take time for it to grow. To be a seed sa ating buhay, mga kapatid, na kailangan natin i-cultivate, pungkalin yung ating mga puso upang, mga kapatid, magbunga ang fruit of the Spirit na ito. That's why it says it's a fruit. Fruit. A fruit without a branch will not be there. A fruit without a trunk will not be there. A fruit without the roots will not be there. So kung gusto natin ng fruit, kailangan itanim natin yung seed at itanim natin yung plant para magkaroon ng fruit. There is no shortcut to have the fruit of the Spirit, church. We need to be faithful. We need to learn the Word of God. We need to pray. We need to humble ourselves. We need to submit ourselves in order for us to have the fruit. Because it is a fruit. You will not buy the fruit, but you have to bear fruit. Hallelujah. Di mo pwedeng itikit. Agad man may sanga apple kat ipagkat mo ito may sanga kayo. Aga ka sa jay, tikat na sa undi jay kakamsa. And sabi ng Panginoon, abide in me, and I in you, so that you could bear forth fruit. Hallelujah.
Isumakaabsat, hallelujah, let us not be comfortable in this world. In our own reasoning, in our own rights, mga kapatid, in our own understanding, always come to the Word of God, always come to submission to the Spirit of the Lord so that you can understand, mga kapatid. Humility is uncomfortable. Magpapasama ka sa mas bata sa'yo. It's uncomfortable. Sa mali sa'yo, even, it's uncomfortable. But humility, mga kapatid, it's not really about who is right or who is wrong, but it's about your attitude to the certain situation. Truth is uncomfortable. It's uncomfortable to see who you really are in front of the Word of God. It's uncomfortable. The world celebrates pride. Hallelujah. Kaya kung isi-celebrate mo ang pride, anong pinagkaiba natin sa labas? Hallelujah, dahil pride, that is the source of all those things na pinagagawa nila. Na unthinkable. Hindi natin maisip, paano ba isang tao, kaya astoy ti araw nito, kinong-conforming. Kami lang natin, tawag iti, tungod na. Day pang-asoy kapil na itsay, iwak na. Hallelujah. It's because of pride. And pride is the reason why we are suffering in this world. Remember that, church. Pride, tiga po, nung apay nga tayo dito magdusdusa, ito about itaga. So do not go back and collect all your pride. Hallelujah. But let's humble ourselves in the truth of the Lord. Only then can we be saved. Na aanhin mo yung malakas na ulan kung isang tabo lang naman ang iyong sisidlan. Sayang. Aanhin mo yung ulang napakalawak na bendisyon ng Panginoon pero sisidlan mo ito lang. But God wants us to stretch our measure. God wants us to stretch the pagkabilang tayo. Ay, hanggang na lakat ni ma-stretch. Hallelujah. Hanggang mayang itirik na. Nga mabinabinat ka. Ibaga, Lord, nisak manan. Tinakita na. And I know that, mga kapatid. Hallelujah. Nawan ka worship iti. Nisak manan tibautan. Nawan ka kalap. Nisak manan tibautan. Nawan ko nisak manan tibautan ay ako. Nawan ka response iti picture. Adaman na na mo ang nisak manan tibautan. Hallelujah. But it's because of those stretching, hallelujah, nga naabot ko ito na ito nga sitwasyon, itibiyag ko na nakakabsan. Because we don't want to be the same, church. Amen. Hallelujah. Hati mo kayat nga, kastuyak manan. Huwag ka, gusto mo ito na nakakabsan. Gusto, hallelujah, we wanted to grow na tayo kami ako, yes. It's time for the blessing of the Lord. It's time, hallelujah, no, maawa tayo, mag-graduate tayo, hallelujah, makulunhan tayo may kay tayo mag-award, itini-award na nagapuko ni Apo Diyos. Hallelujah, Oston, tinahintoy nga, panag-rikos-rikos tayo iti disobedience, panag-rikos-rikos tayo iti pride, panag-rikos-rikos tayo iti unfaithfulness tayo. Let us graduate, mga kapatid, hallelujah, from all of these things. Hallelujah, so that we can see the Lord crown us with His glory. Hallelujah. Let us not be comfortable in where we are. Hallelujah. At upay, itod ni Apo Diyos, ipakita kanya tayo. Hallelujah. Ako ba, Sister Flora? Hallelujah. At doon tinapanan na, hallelujah, ng madupay, isagsagalan ni Apo Diyos itong galmay sa kada tayo. If you are in a place that is uncomfortable, anong kalagayan niyo ngayon, kapatid? Uncomfortable ka sa sitwasyon mo? Hallelujah, don't wait for timing. Timing lang siguro. Lumipas mo lang dahil doon yung awan mo tiyara kanina. Grow! Everybody say grow! Grow! Hallelujah. Huwag natin hintayin yung sitwasyon na lumipas. Na hindi tayo lumalago. Pandemic, nagsara ang lahat. Pero may mga yumaman. May yumaman ng pandemic. Everything closed na, kapatid. Pero bakit may yumayaman pa rin? Oh! Pandemic, mga kapatid. May mga churches na tumatayo. Oh! Amen. Hallelujah. Don't just wait for the season na urayan pa. No, sis, no. Tum-tum-tum-ti. Panahon nga mamakot ti patatas at to. Pagmulan ti patatas. Nalalawan ti amen. Hallelujah. Hallelujah. Sumangkang
na kita. Hallelujah, let us plant, let us grow. Hallelujah, kanina po Diyos. Hallelujah, habang nag-uuray kayo, tindition niya ako Diyos, let us grow. Hallelujah, praise God. Don't wait for it to stop hurting. To stop feeling ashamed. Grow, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 18. For I consider, from the standpoint of faith, that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. Verse 28, binanggit na po ito kanina. Babanggitin ko ulit. Hallelujah. And we know, we are assured and know that God, being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good and for those who love God and are called according to His design and purpose. Hallelujah. Kung tignan nyo mga kapatid, yung mga design nila ng mga engineer, mga kapatid, may mga hindi naman kapansin-pansin doon. May mga hindi naman magaganda. Bakit sasabihin mo, wow, ang ganda ng turnilyo. Uy, pako! Wow, ang ganda. Color pink. Hallelujah. But mga kapatid, all of those things are a part of His design. Are a part of the design. Yung mga hindi mo gusto, it's a part of the design. Yung hindi mo kabalahibo, it's a part of His design. Hallelujah. This church is a part of His design. Hallelujah. May panahon mga kapatid na parang gusto kong pumunta on some people dahil I feel comfortable sa kanila. Pero mga kapatid, I felt a strong conviction na kung magtatagal ako dito sa mga taong ito, masisira yung ministry ko. Hallelujah. Instead of umalis ka dito sa kung saan ka inilagay ng Panginoon, which is uncomfortable for so many times. Hallelujah, pero dyan ka lang. Kung comfort ang hinahanap mo, madali ka lang masira, kapatid. Yes, that's right. Comfortable si Satanas. Samson, saan pumunta? Kay Delilah. Very comfortable. Hindi siya kagaya ng nanay mo na bumangera. Pero siya nagsasabing, Samson, it's very comfortable. May pahaplos-haplos. Doon sa church, binugbog ka na, pinagalitan ka pa. Pero doon, mga kapatid, it's comfortable. But if you're seeking comfort, beware. That's distraction right there. Hallelujah. Kung may mga panahon, it's okay to be comforted, mga kapatid, magpa-comfort. But do not dwell in comfort, mga kapatid. Dahil minsan, if you dwell in comfort places, doon ka sisira. Remember Lot and his family, pinili niya yung patag kaysa dahil ayaw niya doon sa bundok na sana pinili ni Abraham, mga kapatid. At naroon, darating yung araw, because he is so comfortable there, lumalapit siya sa mas comfortable pa. Dahil kapag gusto mo ng comfort, kapag ang gusto mo yung comfort, hindi ka mananatili dyan, gusto mo yung mas comfortable pa. Kaya nung nandun siya sa green pastures, hindi lang siya nanatili sa green pasture, pumasok siya dun sa syudad ng Sodom and Gomorrah at naroon nakapag-asawa yung kanyang mga anak, mga kapatid, na mga hindi nakakilala sa ating Panginoon. Naroon, nasira yung kanyang pamilya. But we see Daniel, though he was a captive in Babylon, but he didn't remain alive na comfortable. Binigay sa kanila with the 3 Hebrew children, pagkain ng hari. Biruin mo yan. Ipapakain sa'yo, ikaw, bilanggo ka lang, tapos ang papakain sa'yo, pagkain ng hari. But these 3 Hebrew children and Daniel rejected this comfort. Hallelujah. At hindi sila nag-adjust dun sa mundo nila na bago. Nanatili sila sa pagtuturo, mga kapatid, ng kanilang mga magulang sa salita ng ating Panginoon. Kaya maging si Daniel, mga kapatid, sabi, itigil ang pananalangin. Ang ginawa niya, binuksan niya ang kanyang bintana at siya ay nanalangin pa sa ating Panginoon. And Shadrach, Meshach, and Abednego, they didn't bow to the altar because if you remain comfortable, hindi ko alam kung ilang Hebrew ang lumuhod doon sa idol na yun. But Shadrach, Meshach, and Abednego were
feel uncomfortable in this foreign place of Babylon. And they were able to stand up sa panahon na susubukin ang kanilang pananampalataya. Pero mga kapatid, if you have built your life na sunod-sunuran ka na lang kung saan komportable, mahirap ka gumising sa katotohanan. Pero kung sanay kang lumaban, sanay mong ipaglaban, sanay kang mag-isa, para lamang maipaglaban mong salita ng Panginoon, sanay kang maiwan para lang makapanalangin ka, sanay kang hindi mabigyan ng ganito para lang magawa mo yung kalooban ng ating Panginoon. Pag darating yung panahon ng pagsubok, dahil sanay na sanay ka lang mag-isa, sanay na sanay ka lang lumalaban, oh, hallelujah! At makikita yun ng ating Panginoon. There is promotion right there! Amen. There is blessing right there, mga kapatid. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat ng pinagdaraanan natin, karamdaman, pangangailangan, lahat, mga kapatid, ng pinagdaraanan, may dahilan. Pinahintulot ng ating Panginoon. We are not living in a world of chances or gossip alone, mga kapatid. Hallelujah. But we are living in a life that is in the will of God, in the plan and design of the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, isipin mo sa buhay mo, I am in God's design. I am in God's plan. Kaya kailangan kong patunayan sa Panginoon, hallelujah, na ako ay karapat-dapat sa kanyang pagpapala. Tayo po mga kapatid, hallelujah, ay umarap at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah.